Sabi nga, ni Pedro, sabi nga, kundi kayo mga galak, sapagkat kayo'y makaramay sa hirap ni Kristo, upang sa pagkakahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. So, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Tunay na kagalakan po. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, kung pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So, yan, ganyan talaga ang buhay, mulit-muli yung pagsubok, pero sabi nga dito na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Kasi meron naman tagumpay, di ba? Sa bawat pagsubok na dinadaanan natin, nandoon naman yung pagtatagumpay. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, ang Panginoon. Gayon may inyong sinampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. So, say amen? So, sabi pa ni Juan, ako'y lubhan nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa inyo mga anak na nagsisilakad sa katotohanan, ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama. So, yun ang totoong kagalakan, na kapag ang bawat isa sa atin ay talagang sinisikap, mga kapatid, kung alam man yung dapat nating lakaran sa buhay na ito. Amen? So, sabi pa, si John, tayo mga galak at tayo mga sayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero, at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Amen? Ito yung kasintahang inihanda, mga kapatid, nakaranas po sila. Nakaranas sa buhay. Hindi po sila lumakad ng masaya sa mundo. Amen? Lumakad sila na ang bawat pagsubok sa kanilang buhay ay pilit na pinagtatagumpayan. Amen po? Pilit na pinagtatagumpayan. At ganyan tayo. At sa araw-araw, hindi naman nga nauubos ang pagsubok. Kaya, yung mga kabigatan, hindi naman nauubos yun. Mayat-maya, dumarating yun. Depende na lang sa'yo kung paano mo dadalhin yung mga bagay na yan. Kung paano mo papagtagumpayan. Tama po? So, yan. Kaya salamat sa Diyos. Meron na pong dapat tayong tularan at walang iba kundi ang ating Panginoon. At ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pasan, at sa pamamagitan niya mararating po natin yung lupang pangako, yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Praise the Lord. Sige po, at bago ako magtuloy-tuloy magsalita, manalangin po tayo sandali, pampawala ng antok. Ama namin, banhal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa, salamat sa araw na ito na patuloy mo kaming iningatan, at patuloy ka sa aming kalagitnaan na nangungusap upang magpaalala, Panginoon, sa mga bagay-bagay na dapat naming lakaran sa habang kami, Panginoon, ay malapit na makarating sa iyong mga pangako. O Diyos, pangunahan mo ang iyong lingkod sa mga oras na ito, at ikaw po ang magsambit ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Alisin mo kung ano mga sagabal, Panginoon. Alam espiritong hindi sa iyo, Panginoon. At ikaw ay mangusap ng pagpapala, kalakasan, at pag-asa sa bawat isa sa amin. Salamat po, minsan pa, sa ngalan ng aming manunubos na si Yahushua, ang banal ni Israel, ang bugtong na anak ng Diyos. Salamat po. In Yahushua's name. Amen. Amen. So, yun po yung Yahushua. Ano? Yan ang ginagamit ng mga Hudyo na pangalan ni Kristo, mga kapatid. Ano? Sa English ay ginamitan nila ng Jesus. Ano? Sa Greek ay ginamit ang Jesus. Sa Hebreo ay Yahushua. Yung salitang may meaning po kasi. Yung short form po ng pangalan ng ating Ama. Ayan na, hallelujah, di ba? Amen po, yun ang nakagisnan ng mga simbahang Kristiyano, di ba? Yung salitang hallelujah, ibig sabihin, purihin ang Panginoon Diyos, ano? Hallelujah. Yung pangalan niya ay Yah. Purihin ang Panginoon. At tuloy ko na po yun na yung mensahe nung nakaraan, ano? Ito po ay pinamagatan kong the law foreshadowing the Redeemer. Ano? Yung kautusan, pag sinabi nating law ay kautusan na ibinigay sa panahon ni Moses. Sabi nga, ibinigay ang kautusan kay Moises at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nauna po yung mga kautusan, ano? So, ibig sabihin, inihanda ng Diyos ang tao para supilin ang kanilang mga laman, ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga kautusan na yon, ano? Kasi hindi nga darating ang Panginoon na tagapagligtas na malayo, ano, ang kalagayan, mga kapatid, isang banal at hindi banal, ganoon ang sitwasyon, di ba? So kailangan magpakabanal muna, kailangan muna maglinis, kailangan muna supili ng gawa ng ating mga laman, mga kapatid. Kailangan maging tawag dito, yung disiplina. Tama, kasi kung hindi tayo magdidisiplina, mga kapatid, malabong mapasa atin yung tinatawag pong rapture. Sabi nga, kung paano siya ay banal, ay kailangan din naman magpakabanal po tayo, no? Amen? Sapagkat magiging kagaya natin siya na kapag siya ay nakita natin. Tama? So saan yun, mga kapatid? Sa pagsalubong po natin sa alapaap, hindi po pwedeng ang sasalubong na kasintahan ay hindi karapat-dapat. Kaya marami pong maiiwan na tinaguriang mga white robe saints, mga Polish virgins kung tawagin. Kaya tayo hindi lumalakad sa nawa, no? Hindi lumalakad na may kamangmangan, di ba? Sabi nga ni Pablo, ako'y nagnanasa na maiharap kayo kay Kristo na tulad sa isang malinis na dalaga. So yan ang sinisikap natin. Kaya huwag kayong magdaramdam kung parang iniisip nyo napakahigpit naman ng mga turo dito. Parang ayoko na dito kasi sa kabila okay lang, hindi ka masasaktan pero pag dito ako pumupunta sa simbahan na to, parang laging merong pumipilipit sa aking pagkatao, sa aking laman, ano? Parang ang bigat, di ba? Ang bigat dalhin, no? Parang wala ka na nagawang mabuti sa buhay mo, di ba? Amen? Parang wala ka pa rin nagawang mabuti. Kaya yung puro mabuti ngayon yung sinisikap natin gawin. Mga kapatid, mga anak, yan po ay pagsasakdal ng Panginoon sa buhay natin, ano? Kung paano siyang sakdal ay gayon din naman tayo. Kailangan natin madisiplina. Kagaya nito, mga kapatid. Hindi po pwede yung okay lang tayo, mga kapatid.
hanggang sa pwedeng meron pang dapat baguhin natin ang ating mga sarili, di ba? Amen po. So kayo na po ang bahalang sumuri sa buhay ninyo. Kaya nga sabi nga, naalala ko na naman yung pastor na yun, mga kapatid, kung saan kang mahina, doon ka magsanay. Yun ang praktisin mo kung saan ka mahina. Tama? Kasi yung kahinaan mo na yan ang magpapahamak sa'yo. Tama? Kapag ka hindi mo nasupil yung kahinaan mo na yan. Naintindihan po natin? So, lahat tayo ay nasa flesh pa. At si Pablo, mga kapatid, yan ang naging pagsubok niya. Sabi nga niya, Lord, alisin mo sa akin ito, yung tinik sa aking laman. Pero ang sabi ng Panginoon, sapat ang aking biyaya sa iyo. So, kailangan maging sapat tayo sa buhay na ito. Tama? Amen po? Kung alam mong may kahinaan, may pangangailangan, kung alam mong pagdaramdam, hindi katuwiran yan Kailangan matuto kang supilin pa rin ang sarili mo para maipihit mo ang buhay mo sa seryosong paglilingkod sa Panginoon. Yung tapat, mga kapatid, na paglilingkod at hindi yung okay lang, mga kapatid. Huwag po nating ugaliin yun, mga kapatid. Ang mga bagay ng natural ay gayon din ang mga bagay na nasa langit. Kapag sa bagay na natural ay hindi tayo makasunod, mga kapatid, ganon din po sa mga bagay na makalangit. Nalalabag po natin yun. At kapag may nilalabag po tayo, hindi natin namamalayan na hinahatulan na natin ang ating sariling budhi. At kapag hinahatulan ka ng budhi mo, yan ang ibig sabihin na meron kang nalalabag. Ganun lang po kasimple yun. Hindi kailangan magbuka ang mga ngaral ng napakalaking bibig para maunawaan natin ang mga bagay-bagay, mga kapatid. Bagay ng natural ay mga bagay ng mga espiritual. Magkatipo po yan, mga kapatid. So, ang mga Hudyo ay nagbulag-bulagan o tuluyang nabulag, mga kapatid, sa mga bagay na ito, Nabagaman ang Diyos ay nagpapakita ng mga tipo, larawan at anino at mga utos, mga kapatid, sa pagparito ng kanilang manunubos para iahon sila, hindi lang sa physical na kalagayan, kundi maging ang spiritual nilang buhay, mga kapatid. Magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yung makalaya sa Ehipto, mga kapatid. So, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanila na ibinibigay ang mga kautusan, ang mga palatandaan, kautusan na may mga palatandaan at mga anino at mga tipo ng mga bagay na darating. Dahil ang Diyos po ay isang Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay, Diyos na marunong. Tama po. Alam niya, may kaparaanan siya para ipaunawa sa bayang ito yung kanyang mga plano sa pamamagitan ng mga kapistahan, mga kautusan, mga kaganapan sa lumang tipan, mga kapatid. At ito'y mga nagbabadya ng mga pagparito para hindi sila malihis, hindi sila mailigaw, mga kapatid, dahil darating ang kanilang manunubos. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng pananampalataya na ito nga nangungusap kay Moises at sa mga propeta. Ito nga yung Diyos na yung tinawag pong the omnipotent God, the omniscient God. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga yung mga kwento ng buhay nila, mayroong pinagtitipuhan, mga kapatid, at mayroong inaaninuhan,
At siya po ay isang omnipresent God. So, wala kang pwedeng ibang lugar pa na pwede mong paglagyan sa Diyos. Ano? Pag sinabi natin omnipresent, nasa lahat ng dako siya. Or else, hindi Diyos yun. Diyos-Diyosan yun. Tama? Kasi, all-powerful mga kapatid, at laging presente sa lahat ng dako. Kapag yung kalawakan na yan, nandoon siya, mga kapatid. At napakarunong, omniscience God, mga kapatid. At siya po ay naghahasik ng anino para sa mga Hudyo patungkol sa unang pagparito ng kanyang anak at maging sa pangalawang pagparito ng kanyang anak. So, bakit anak, mga kapatid? Dahil ito po yung mediator, ano? Nasa kanya na lahat mga kapatid, Amen? Amen? Binigay ang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, sino nga hanapin natin? Yung mediator, yung tagapamagitan. Ano? Dahil nasa kanya na lahat. Nasa kanya rin ang Diyos. Tama? Kung hinahanap mo ang Diyos, sabi ni Kristo, Felipe, bakit mo hinahanap ang Ama? Hindi mo ba nalalaman na ang Ama ay nasa akin? Di ba? So, kompleto na. Di ba? Kaya nga tinawag na Emmanuel. So, yung Spirit of God na naka-indwell kay Kristo ay lumalakad sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Hindi po sila hiwalay, ano? Kasi maraming end time na nagtuturo, parang nilagyan siya ng nag-invest sa kanya, bahala ka na dyan. Hindi sila hiwalay. Ang Diyos, kaya nga, God is with us di ba? Ang Diyos ay sumasa atin, tama? Ang Diyos ay na kay Kristo, ang Diyos ay nasa atin, at ang Diyos, ayan, ay nasa lahat-lahat. So, nag-aanino po yung mga bagay doon sa kautusan. At meron pong yung pinag-aralan natin na nakaraan, ano? Yung Genesis chapter 12. So, ano po ang makikita po natin doon? Yung pagtakas ng bayang ito, mga kapatid, sa Ehipto. Na ang Ehipto ay nagtitipo sa makasalanang lugar na kung saan ang mga namamayan ay mga makasalanan din, mga kapatid. Pero ang Diyos ay may plano sa kanyang mga anak. Hindi nagbago ang plano ng Panginoon sa bayang ito, no? Bagaman pinahintulot na magkaroon ng taggutom at pagyamay ng Ehipto, mga kapatid, at kung saan sa Ehipto ay doon sila pinanagana, mga kapatid, at doon ay nagsidami sila. Pero ito'y lugar, sabi ko nga kanina, no? Lugar ng kasalanan, mga kapatid. So, ipinahintulot ng Panginoon yung mga bagay na yan, mga kapatid, para makilala ng tao kung ano siya sa harapan ng Panginoon. So, balit, hindi po nagbabago ang plano, hindi nagbabago ang kalooban ng Diyos sa mga taong ito, mga kapatid, na kung kaya magpapahintulot siya ng mga bagay para sila naman ay dalhin sa isang lugar na kung saan doon po silang maghahanda para katagpuin ang Panginoon. So doon po, mga kapatid, from Egypt to Promised Land, makita po natin yung katigasan ng lahing ito, mga kapatid, dahil katitignan nyo yung mapa, napakalapit ng Ehipto papunta sa Promised Land, di ba? Amen po, napakalapit. At sabi nila, 2 buwan lang daw, lalakarin mo yon. Makakarating sila sa Promised Land. So, pangako pa lang yon. Hindi pa sa kanilang lupa yon. Amen? So, 2 buwan, mararating nila yon, mga kapatid. Pero ang nangyari, 40 years sila nagpaikot-ikot sa ilang. Ano?
Amen? 40 years. Yan ay dala ng katigasan ng ulo ni Israel. Tama? Minoldi sila for 40 years. Tinuruan sila. Amen? Para matakot sa Diyos, mga kapatid. Tinuruan sila ng Panginoon. At yung kanilang paglisan, yung binasa natin sa Genesis, nakaraan, ay nagbigay ng mga kautusan. Kung naalala po ninyo, di ba? Nire-review ba ninyo yung aking binabahagi, binigyan sila ng mga kautusan na hindi nila makakalimutan, at ito'y ginawa nilang kapistahan, ginawang kapistahan, mga kapatid, para taon-taon sasagawa nila yan at maaalala nila ang ginawa ng Panginoon Diyos sa kanyang pagpapalaya from Egypt papunta po sa lupang pangako. Actually, hindi pa nga sa kanila yung lupa, mga kapatid, pero may utos ng Panginoon na gagawin ninyo ito, mga bagay na ito, na kapag ka narating nyo ang lupang pangako na yan, gawin nyo mga bagay na ito at isagawa. So yung mga bagay na yan na tinawag na mga kapistahan, mga kapatid, ito pala ay kaya paulit-ulit na pinapaganap sa kanila ito pala ay pagpapaalala o pagbubukas ng kanilang mga isipan, mga kapatid, na one day ay meron pong darating na isang manunubos sa kanilang lahi. Amen po? One day meron darating ay yung pinangakong Lamb of God that take away the sins of the world. Walang iba po si Kristo, mga kapatid. Yung mga bagay na patuloy nilang inihahandog ay hindi kailanman yung kanilang mga iniaalay, yung dugo ng kordero, kailanman hindi makakapag-alis ng kasalanan. Yun ay pansamantala lamang na nagtatakip, pero ang katuparan ng mga anak, mga kapatid, ay ang kordero ng Diyos na nag-alis, nagpatawad sa kasalanan ng sanlibutan. So ganun pa man, ang nakakapagtaka ay ito mga Israelita nagsasaganap ng mga kapistahan na yon, subalit hindi nila nakita, wala silang nakita na ang mga bagay na ito pala ay nag-aanino sa pagparito ng tagapagtubos. Amen po, parang nasayang, di ba? Parang nasayang. Pero ang Diyos po ang nagplano ng lahat ng ito dahil may plano po siya para sa atin din naman. Amen po. At hindi naman nagbabago rin ang pangako niya kay Mang Abraham para sa kanyang mga anak sa laman, mga kapatid. Dahil pinahintulot lamang na makarating sa atin, subalit yung pangako niya sa bayang ito ay kailanman hindi po nagbago yung bagay na yan. Amen po. Di ba napakabuti ng Panginoon Diyos, di ba? Na sa kabila ng mga pagiging matigasin, sa kabila ng pagiging makasalanan, mga kapatid, pero hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa kanila. Amen po? Buksan natin sa Romans chapter 11, verse 7. Basa tayo. So, kailangan natin for the sake na sa mga baguhan natin, kasi ayoko magsalita na yung iba nakanganga. Mga kapatid, isunto pa nga lang na mailapit natin sa Panginoon, libo-libong anghel, di ba? Alagagalak, So, pagbigyan naman natin yung mga kapatid natin na ngayon pala nakakamarahil, hindi ko alam, sana na makita nila mga bagay na ito, maunawaan nila. Sabi po dito, ano nga
ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwat ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang iba'y pinapagmatigas. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog ng mga matang hindi nakakakita at ng mga pakinig na hindi mga karinig hanggang sa araw na ito. So yun, mga kapatid, pinagmatigas ng Panginoon ang lahing ito. So yan ay dahil sa kasalanan, mga kapatid, dahil sa kanilang katigasan. Nais ng Panginoon na turuan sila na bagaman binigay ng detalye ang mga kautusan, but still, mga kapatid, ay ang mga kautusan ito ay ang mga kapistang ito ay sinasagawa nila hindi ayon sa pananampalataya kundi ayon sa kanilang kinagisnan. So ayaw ng Panginoon na may isinasagawa tayo mga bagay sa buhay natin na hindi ayon sa pananampalataya. Hindi, ito na yung tradisyon ng aming mga magulang na kailangan talaga kapag sinabi ng nanay, ng tatay, punta tayo na simbahan, kailangan sumama ka. At doon ay umating ka ng service doon, magpupuri, aawit, sasamba sa Panginoon. So ganun ang tradisyon di ba? Amen. Pero kapag ka yung bagay na yan ay sinasagawa ng isang individual, mga kapatid, pero sa kabila noon ay walang bahid ng pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang tagapagligtas, hindi rin siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po ba? Kagaya ni Israel, naging masuno rin sila, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Pero ang tanong, bakit nabulagan sila? Dahil hindi nila hinanap ang mga bagay, hindi nila tinignan kung ano ba ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon sa mga bagay na ito na isinasagawa natin. Patuloy sila nagse-celebra ng mga kapistahan taon-taon, mga kapatid, mga sabat-sabat, pero yun ay nagsilbing tradisyon lamang sa kanila. So kaya nagalit ang Panginoon. Kaya pagdating ng Misaya, mga kapatid, nasa harapan na nga nila yung kordero, di ba? Alam sabi ni John, "Behold the Lamb of God that take away the sins of the world." Pinakilala na siya. Tinuturo na siya ni Elijah, mga kapatid. Pero itong mga taong ito ay hindi sumampalataya, mga kapatid. Ituloy ko lang yung pagbasa, Sa Jis, mga labo nawa ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at laging baloktutin mo nawa ang kanilang gulugod. So grabe, Sa 11, sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog, huwag nawang mangyari, dadapot sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil. Amen? Ang mga hintil po ay yung mga hindi Israelita. So tayo po yun. Sabi si amen? So ipinahintulot pala ng Panginoon yun. Nga sabi dito, nangatisod kaya sila upang mga hulog, ibig sabihin upang mapahamak. Ang sagot po ni Pablo, mga kapatid, huwag nawang mangyari, dadapat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil. So dumating pala sa atin. Amen po? Upang pamungkahi sila sa paninibugho. Ipamungkahi sila sa jealousy, mga kapatid, at sa panghihinayang. Tama po? Amen. Kasi napakahalaga mga kapatid At ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang mga salita, mga kapatid, na darating din ang panahon na kapag ang salitang ito ay tinanggihan po natin,
dadalhin din po tayo ng Panginoon sa panghihinayang. Lalo na kung hindi tayo masasama sa pangakong pag-agaw. Kung babaliwalain natin. Tandaan po ninyo, ang Panginoon ay dumating na. Ulitin ko sa inyo, hindi na po biro itong panahon ito. Dumating na po ang Panginoon in a form of a shout. In a form of a message. Kaya mapalad na lang nga tayo dahil lang marig natin as sigaw. Bagaman may sigaw, meron ding pamaypay yung sigaw na yan Ibig sabihin, meron ding pantaboy. Dumating ang mensahe, ang Word of God, pero may kalakip na hangin, may kalakip na pantaboy. Para sa kanino yung pantaboy na yan? Para doon sa hindi karapat-dapat. So, say amen? Kaya, ang hahanap sa Panginoon, kailangan yung karapat-dapat. Tama? Dahil, mga kapatid, sa aking karanasan, sa mensaheng ito, buhat po nung una na makapasok ako dito, mga kapatid. Maski yung mga nagtatandaan na sa mensaheng ito, talagang hinahangin at pinapadpad, mga kapatid. Lalo na't yung may mga maling motibo sa kanilang mga pangangaral. Meron isa lamang tayong gabay. Hindi po maraming mensahe ang pinadala ng Diyos na iba-iba. There is only one leadership. Hindi po ito at baka rin naman ito at baka rin naman ito, mga kapatid. So, titignan lang naman natin kung merong sumasalungat sa mga turo sa salita. Ibig sabihin, hindi pa yan ang totoong liwanag. Ganun lang yon. Pero kapag nagliliwanag ito, mga anak, mga kapatid, yakapin na natin ito. Yakapin na natin ito. Dahil yan ang malinaw na revelasyon. Yan ang malinaw na naunawa na nagmumula sa langit. Amen po? Kaya kailangan natin mag-ingat na, lalo alam natin na hindi bumubuti, lalong pasama ng pasama Kailangan natin lumakad kung saan tayo ginigiyan ng Panginoon. Hindi importante ang maraming fellowship. Amen po? Nakanawa niyo ibig sabihin na kung maraming ang fellowship, marami din ang confusion, marami din ang hindi ayon, mga kapatid, hindi pa yan ang kalooban ng Diyos. Diba? Pabayaan natin maghanap ang tao ng liwanag dahil sabi nga, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Kung talagang sinaniban ang tao ng banal na Espiritu ng Panginoon at nagiging karapat-dapat siya sa mga katotohanan ng salita, mga kapatid, igigiya siya maliban doon sa nagmamatigas at nagmamarunong o kaya mataas ang pagtingin sa sarili, mga kapatid, dahil walang pantas, walang matalino ang gagamitin ng Panginoon Diyos, kundi mga mabababang tao. Sa Diyos, sabi ni Pablo yun, nabasa niyo ba yun? Para ipahiya ang mga matatalino. So, ganun ang nangyayari, mga kapatid. Napakahirap pumasok sa kaharian ng langit. Napakahirap. Napakakipot ng daan. Marami kang kailangang pagtagumpayan. Marami kang kailangang paglabanan sa buhay mo. Marami kang kailangang supilin sa sarili mo. Amen po? Naintindihan natin. Puro pagbabaka po ito. Kaya nga, sino man magtagumpay, sabi nga ng Panginoon, ay isasama kong lumuklok sa aking luklukan, na tulad ko rin naman na lumuklok sa kanan ng luklukan ng aking Ama. The man of sorrow. Puro pagbabaka ang buhay niya, mga kapatid. Hindi siya namuhay ng
ng ng marangya bagaman hari siya di ba? Amen? Bagaman hari, hindi siya namuhay na may karangyaan, kundi tumulad sa taong makasalanan. Ibig sabihin, yung taong katulad natin. Tama? Mga simple, mga kapatid, hindi yung mga tulad doon sa mga naghahari na, mga kapatid. Kailangan niya magpakita ng halimbawa. Ituloy ko po yung pagbasa. Datapot nagsasalita ako sa inyo mga hintil. Palibhasay ako nga ang apostol ng mga hintil, ay niniluwalhati ko ang aking ministeryo. So, major apostle to the Gentiles. Si Pablo po yung mga kapatid. Kapag hindi tayo marunong lumingon sa pagiging major o minor, anak, ingatan yung bata. Hindi po natin makikita ang plano. Kenneth, hawakan nga. Hindi natin makikita ang plano, no? Na iniisip ng iba, mga kapatid, na kung sino-sino na lamang yung maaaring isusugo ng ating Panginoon para sa iniintay nating kulog, mga kapatid. Hindi po ganun, mga kapatid. Meron na nakadesign, meron na mga tao na susundan na lamang natin, na mga tao na gagamitin para tumulay sa mga mensahe. To avoid confusion yan para may avoid yung pagkakanya-kanya. So sa 15, italong ko, sapagkat kung ang pagtatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay. So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, mga anak, ang pagtakwil sa kanila, ibig sabihin, sa kanilang pagmamatigas, ay siyang pakikipagsundo ng sanlibutan. So, tayo naman ang naipagkasundo, di ba? Sa pagtanggi nila, dumating sa atin ang biyaya, tayo naman ang naipagkasundo sa Panginoon. At ang tanong dito, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay. So tayo, na mga walang unawa o walang nakikilalang Panginoon Diyos, mga kapatid, nung una, ay nakasumpong, no? Sabi dito, kaya't kung ang pagtatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, so ibig sabihin, pagpapakita ng kanyang sama ng loob at galit sa kanyang mga hinirang, di ba? Tama? Pero hindi nagtapos doon yon. Hindi po nagtapos doon yon, mga kapatid. Ang pagkakatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo sa sanlibutan. Ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, hindi po nagbago ang kaisipan ng Diyos para sa kanila. Amen? At nakita natin yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, dahil sa kabila ng kanilang pagmamatigas, pansamantala, mga kapatid, nakarating sa atin na walang nauunawaan, walang nakikilalang Diyos, mga kapatid. So kung tayo na mga masasama, makasanlibutan ng araw, mga kapatid, ay minahal ng Panginoon, so gaano pa kaya sila? Amen po ba? Gaano pa kaya sila, mga kapatid? Sabi dito, kundi buhay mula sa mga patay. So, ganun din sila. Sama-sama tayong ibabalik sa Panginoon. No? Whether Jews or Gentiles, mga kapatid, patungo tayo sa Panginoon. Once na ikaw, na before the foundation of the world, ay hinirang. Hindi na po magbabago yon. Tama po?
Yun lang, pinapahintulot ng Panginoon yung mga bagay-bagay na hindi po natin magugustuhan sa buhay natin para turuan tayo, para maimolde po tayo mga anak, mga kapatid. Kaya sabi dito sa 18, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Dadapwat kung magpapalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Sa 20, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. So si Israel pala yun, na binali. At sa iyong pananampalataya ay nakakatayo ka. Sabi siya, amen? At sabi dito, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Amen? Amen. Ibig sabihin, huwag kang pumanatag. Na nakasumpong ng biyaya ng Panginoon. Dahil maaari ka rin matulad sa Israel. Tama po? Ay, ganyan nga ang nangyari, mga kapatid. Kasi pagdating sa 7th church age, naging malahiningan na, mga kapatid, ang mga hintil. Naging malahiningan na sila. Amen po ba? Kaya nga Laodicea, lukewarm church, mga kapatid, ang kondisyon ng ating iglesia sa panahon ito. At dahil sa pagka-lukewarm na yan, mga kapatid, ay muling babalik sa mga Hudyo yung biyaya, yung liwanag ng kanyang mga salita, mga kapatid, para sila naman po ay akayin niya pabalik sa kanya. Amen po? So, kailangan yung hindi natin pagiging kampante sa buhay na ito. Kailangan natin lumakad, mga kapatid. At mapalad tayo. Ang mga Hudyo, mga kapatid, bagaman isipin mo yan, taon-taon sinasagawa nila, mga kapistahin na yan, mulat sila sa mga kautusan, mulat sila sa mga himala, sa mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos, mulat na mulat sila dun Amen? Di ba, pag binasa po ninyo yung Biblia ninyo, ang mga kwento patungkol kay Israel, nandun ang mga miracles, di ba? Nandun yung mga bagay na wala tayong kamalayan, di ba? Pero si Israel, mga kapatid, sadyang talagang mga pinili, di ba? Mga tinuruan ng Panginoon Diyos, di ba? But, mga kapatid, ang nakakalungkot niyan, pagdating ng Messiah, mga kapatid, sila pa yung nauuna na tumatanggi. Amen? At ang sabi, ipako siya sa krus, palayain si Barabas. Di ba? So, ganun ang tao, mga kapatid. Kaya, etong huling panahong ito, mga kapatid, kung titignan mo, bakit may mga tao na matapos makaunawa ng mga salita at maliwanagan, pero but still, yung katigasan pa rin, pagdating sa salita ng Panginoon, yung pagmamatigas na binabasa na, at nakikita na paulit-ulit, mga kapatid, pero pilit pa rin tinatanggihan. Gaya ng kalagayan nila. Ang Misaya, nasa harapan nila, nagpakita ng mga palatandaan, but still, bulag pa rin. Nagpakita ng mga anino. Nagpakita ng mga tipo sa mga bagay na darating. Kaya nga sabi ni Pablo, the laws, having a shadow of things to come. Diba? Things to come. Ano yun? Ito, darating ito. Yun ay sa kautusan. Pero sa ating mga hintil, ang tinitignan natin ngayon ay yung mga salita. Diba? Yung gospel, mga kapatid. Nagpapakita naman yon ng pangakong pag-agaw para sa atin. Na kapag yun ay tinanggihan natin, mga kapatid, matutulad tayo sa mga Hudyo. Anong dinanas ng mga Hudyo?
Great Tribulation Period, 70 AD. Amen? Even sa buhay nila, mga kapatid, hindi sila pumayapa. Pinagtabuyan sila sa lahat ng mga bansa. 1948 lang sila muli na-restore, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung sinabi natin, ginamit natin yung salitang restore, ibinabalik sila. Tama? Ibinabalik sila ng Panginoon. Tama po? So, ibig sabihin, hindi nagbabago ang kanyang mga plano. Kaya lang, wag lang nating sasayangin, wag lang natin babaliwalain. Nakumot ang Diyos ay napakabuti. At talagang nagpapala at iniingatan tayo at gumagawa ng himala sa buhay natin. Wag natin babaliwalain yun. Tumalima tayo. Magpakumbaba tayo sa harapan niya. Wag natin sayangin. Kaya nga sabi dito, no? Ayan, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sabi doon sa 20, ano? Sa 21, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi pa tatawarin. So kung sila nagsuffer, pwede ka rin magsuffer eh. Pwede rin mangyari sa'yo. Tignan natin ang mga history, tignan natin yung hirap, mga kapatid, na dinanas ng mga Hudyo. Mabigat, di ba? Ngayon, yung nakikita lang natin yung sitwasyon ng mga Hudyo na sila'y pinagpala ngayon eh, di ba? At hindi sila basta-bastahin ngayon, di ba? Dahil yan na yung kaganapan ng pangako. Pero pagdating sa salita, yun ngayon ang problema nila. Dahil wala pa ang dalawang propeta, kaya tayo'y nag-i-enjoy ngayon kung ano ang mensahe ng gospel sa panahon natin. Tama? Ayan po, nag-i-enjoy tayo ngayon ng pahayag, ng unawa, ng kaligtasan. So, yung mga bagay na yan, at dahil lukewarm na nga, mga kapatid, handa nang i-turn over yan sa mga Hudyo. Amen po ba? Handa na pong ibalik muli sa kanila. So, sa 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahuhulog, dadapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. So, pwede ka rin maputol. Amen? At sila naman, kung hindi mga sisilagi sa di pananampalataya ay mga kakasanib. So sila, yung mga Hudyo, kung sila'y sasampalataya, ay maaari silang maigrap uli, sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw, at laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong olibo. So tinawag sila mabuting punong olibo. Amen? Samantalang tinawag tayo nasa olibong ligaw eh. Amen? Naintindihan ba natin? Pero sabi dito, laban sa kaugalian ay isinanib ka. Tayo yon sa mabuting punong olibo. So tingnan natin, tinawag sila mabuting puno. Pero masuwayan, di ba? Di ba? Amen? Gaano pa nga ang mga ito, yung mga Hudyo, na mga talagang sanga, na mga kakasanib sa kanilang sariling punong olibo. So, ibig sabihin, yung kapwa Hudyo na isasanib na muli. Amen? Naintindihan ba natin? Ibig sabihin yun, dito sa latter days yun, mga kapatid.
Gaano pa nga ang mga ito? Mga Hudyo tinutukoy na mga talagang sanga. So sanga pala sila, di ba? Na mga kakasanib sa kanilang sariling punong olibo. Ibig sabihin, igagrap uli sila. Tama? Yung mga nahiwalay, pinagtabuyan nga sila mga kapatid. Igagrafted uli sila mga kapatid. Upang maibalik sila sa kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mga Hudyo ngayon, pag narinig yung pangalang Yesus, ayaw nila Ayaw nila, mga kapatid. Ayaw nila ng tagapagligtas. Amen? Kaya nga, yung Antikristo ang pinaupo doon sa templo sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Kaya another tribulation na naman, Brother Johnson. At hindi lang basta tribulation, great tribulation. Napakaraming Hudyo ang patay doon. Pero yung mga may pananampalataya, na pinanghawakan ang kautusan at ang mga propeta at pinanghawakan ang gospel, mga kapatid, ng dalawang propetang dumating sa kanilang bansa, Moises and Elijah, mga kapatid. Sumunod lang sila doon sa pinagagawa niya. Di ba? Magsitakas kayo. Pumunta kayo sa bundok. Amen? So, pagpunta nila ng bundok, lumindol ng malakas, mga kapatid, bumuka yung lupa at itinago sila ng Panginoon. Hanggang ngayon, napakasama pa rin ng Israel, mga kapatid. Yung mga mapapalad lang doon at spiritual yung mga nandoon sa sa Wailing Wall, yung madalas nananalangin, Panginoon, isauli mo na ang templo, isauli mo na ang iyong kaharian. Amen? Pero dahil sa nasa nila na yan, mga kapatid, sasagutin naman sila kaya lang iba ang luluklok. Still ang kaaway pa rin, para testingin yung kanilang pananampalataya, mga kapatid. Testingin yung kanilang pangunawa. Parang tayo rin, mga kapatid, na hindi basta-basta ganon. Sabi nga ng Baptist, by faith, ligtas tayo. Wala ka nang gagawin. Siyempre may gagawin ka, di ba? Hindi lang pwedeng sabi, sumasampalataya naman ako kaya ligtas ako. At hindi lang yun, mga kapatid. Kung sa panahon natin ikaw nabubuhay, hindi lang basta ikaw ay ligtas. Kailangan may revelation ka. May pahayag sa iyo ang ating Panginoon. Alam niyo ibig sabihin ng pahayag? Di ba? Nagpapahayag yung kasintahang lalaki sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Ito po yung Biblia. Kaya napakahalaga na nagsusuri tayo, nag-aaral tayo ng Biblia, mga kapatid. Magbasa tayo ng Biblia. Huwag po natin balay-walain ito, na baka makagaya tayo sa mga Hudyo. Nagpakita ng mga tanda ang Panginoon. Nag-utos ng mga kapistahan na dapat ilang gaganapin. At gaganapin niya na may pananampalataya na one day, sa tamang panahon ay darating ang kanilang tagapagtubos, mga kapatid. Pero ang nangyari, hindi nila lumagpas sa kanila yon. Amen po? Hindi nila napag-unawa na bagaman nasa harapan na nila, hindi nila matanggap. Pero may iba na mapagkumbabang loob, mga kapatid, ay sumampalataya. Sabi sa 26, at sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob sa kalikuan. So, yun po ang pangako.
So sadya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po nagbabago. Yung pagtawag, yung pag-elect po sa bawat isa sa atin. Sa Luke 24:44 to 48, buksan po natin. Luke 24. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nang ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Sa nasusulat yan sa lumang tipan, sinulat ni Moises at ng mga propeta yon. Tungkol sa akin, sabi niya. Kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Mga kapatid, nandun na pala no? Amen? Sabi dito sa English, sabi dito, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in Psalms concerning me. So, ibig sabihin, hindi po nagkulang ang Panginoon Diyos. Tama? Laging may patungkol po sa pagparito ng isang manunubos. Amen po? Open He their understanding that they might understand the Scripture. So yun po mga kapatid, binuksan ng Panginoon yung kanilang pag-uunawa. Samantalang ang iba ay nabulagan, di ba? Amen? Nang makita nila nakapako ang Panginoon, sabi ng iba, ito yung sinasabi ni Isaias na sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo'y nagsigaling. Amen po? Sapagkat binuksan ng Panginoon ang kanilang unawa na upang sila'y makaunawa ng mga kasulatan. Bagamat ang iba ay nanatiling bulag, sabi ni Pablo, at hanggang sa ngayon. Amen? Amen. Hanggang sa ngayon, mga kapatid. And said unto them, thus it is written, and thus it behove Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. So you see, mga inutusan ng mga tao na magpapahayag patungkol, mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po siya nagkulang, mga kapatid. Maging sa kanyang hinilang na bayan, binigay ang mga kautusan, ibinigay ang mga tanda, ang mga anino ng mga bagay sa darating, mga kapatid. Subalit marami ang nangabulag. So yan ay kaparaan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa kanilang pagtanggi, sa kanilang pagmamatigas ay makarating po sa atin. Pero afterward, binuksan ng Panginoon yung kanilang pag-iisip na mapag-unawa nila na tunay nga na ito ang Kristo. Na sinasabi sa aklat ng Isaiah na sa pamamagitan ng kanyang mga latay
ay tayo naman ay nagsigaling. Amen po ba? Ha? So, mga kapatid, dapat alam ng mga Hudyo ito Hindi ba? Dahil nangyari na sa unang pagparito at mangyayari pa rin sa huling araw na ito, mga kapatid. So, mapalad tayo. Hindi man sabi nga, mapalad ang hindi nakakita, subalit sumampalataya. Hindi nga tayo nakasaksi ng pisikal na pagparito ng Panginoon. Pero dumating ang Panginoon sa anyo ng kanyang mga salita na ito ang dapat nating sampalatayanan. Na huwag po nating sasayangin, mga anak, mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil kapag ginawa natin ito, at naging karapat-dapat po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Mapalad tayo Kasi meron pangako na may ilan na nakakatayo dito na hindi makakasumpong ng kamatayan hanggang sa dumating ang anak ng tao. May pangako di ba? Amen? Isipin mo, hindi makakasumpong ng kamatayan hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Isipin mo na lamang yan. Napakapalad, mga kapatid, kung ibibihis po natin si Kristo, mga anak. Mga kapatid, at pagsisikapan sa ating mga buhay at makakalakad tayo ng karapat-dapat. Hindi po tayo mapapahiya. Alam niyo, yung mga white robe saints tumutuktok. Yung mga white robe saints, tinawag saints di ba? Tinawag na saints, kaya lang naka-white robe. Ano ba? Ano sabi nila? Panginoon, pagbuksan mo kami. Ano sagot ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin. Hindi sinabi magsilayo, wala yun, Sa chapter 7 yun Kasi Polish Virgin yung sinabihan, di ba? Sabi ng Panginoon, nung tumutuktok sila, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakakilala. So, yun lang ang sinabi, di ba? Kayo, sana ay nagbantay kayo. So, napakahalaga ng pagbabantay Di ba? Sipin mo yung mga Hudyo, pinagpakitaan na sila ng mga bagay sa harap, mangyayari sa harapan. Pero, binaliwala nila. So, ganun din naman tayo. Dumating ang mga lingkod ng Diyos, may propeta, mga kapatid, na nagdala ng mga mensahe para sa kapanahunang ito. Nandyan yung mga apostol na dinala dito. Nandyan ang ministry ni Juan, mga kapatid, para sa end time. Kapag hindi natin kinilala ang mga manggagawang ito, sabi nga ng Panginoon, ang sino man tumanggap sa inyo, ay ako ang tinatanggap. Di ba? So, ganun lang yun, mga kapatid. Kaya kapag tinanggihan sila, sino ang tinanggihan nila? Walang iba kundi si Kristo. Dahil yung sinasalita naman nila, salita ni Kristo yun Hindi naman sa kanila galing yun, di ba? Amen po? Ipinangangaral lang nila, isinisigaw lamang nila na ito ang plano, ito ang gagawin, ito ang dapat maalaman, ito ang pagpapahayag. But still, mga kapatid, napakaraming tao may iwan sa rapture. Bakit ka mo? Nagmatigas. Tulad ni Israel, mga kapatid, dadanas ng kapighatian. 70 AD, dumanas sila ng dakilang kapighatian sa panahon na yan. So, sa susunod ko lamang itutuloy, mga anak, mga kapatid. Halos wala ako natalakay doon sa may bahagya. Pero para lamang sa mga kapatid natin at sa mga kabataan na maunawaan natin yung mga bagay nito, Amen po? Napakahalaga ng mga pagpapauna ng Panginoon na huwag po nating sasayangin. Huwag po nating tularan si Israel dahil may napakagandang pangako para sa atin. Amen po? Kaya nga, sabi nga nila, walang rapture sa Israel
Pero sa Gentiles meron. Di ba? At binibihisan tayo. Binibihisan tayo ng kanyang katwiran, ng unawa, ng pahayag, binibihisan tayo. Dahil sabi nga, kapag nakita na natin siya, ay magiging kagaya natin siya. Amen po? Samantalang si Israel, sa panahon na yan, mga kapatid, nagre-reject pa rin. Kaya nagalit ang dalawang propeta hinatulan sila The first three trumpets, mga kapatid, nagpakita ng mga himala na naman ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang propeta. Dahil maling Misaya yung kanilang iniluluklok at kinikilala. Amen po? So sa Gentiles, dapat hindi maling unawa, hindi maling salita, kundi pawang makatotohanan at biblical na unawa ang kailangan nating ipamuhay, mga kapatid. Amen po ba? Hanggang dito na lamang po muna, mga anak, mga kapatid, hanggang sa susunod na lamang ay maituloy-tuloy natin ito. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat